ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Hunyo 15 adlawng Lunes. Rider ug angkas ni ining babay patay human mabanggai ug madaro sa pick-up. Ay! 30 anyos patay human tigbasa sa makadaghang higayon. Duha patay tulo samdan human pa mo sila sa Albuera, Leyte. Og presyo sa diesel posibleng moubos samtang gasolina musaka. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Rider ug angkas ni ini patay sa disgrasya sa may South Road Property, Cebu City niadtong Sabado pasado alas 2 sa hapon, June 13. Dihang mi-U-turn sa lugar. Sayranta ang labing awahing kalambuan ning mong kaso sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May nahuli kampa sa dashcam sa kasakyanan ang mga biktima sakay sa motorsiklo sa wala pa ang maong hitabo. Makita nga mi-U-turn ang motor ug timing usab nga miagi ang pick-up gikan sa Talisay City nga kusog ang dagan. Nadasmagan gyud sa sakyanan ang motorsiklo ug naguyod pa ang motor ug ang sakay niini og pipila ka metros. Ang nagmaneho sa motorsiklo gilang si Bernel Navarez, 45 anyos, usa ka balhabal driver. Samtang ang angkas niya ang 22 anyos nga si Crystal Claire Mondares. Si Mondares trabahante sa mall sulod sa hotel sa nahisgutang lugar. Matod sa mga saksi, kusog ang dagan sa pick-up nga gimaneho sa 23 anyos nga lalaki. Kinsa nag-apas matod pa sa warning sign sa traffic light. Tungod sa impact, nalagpot ang mga sakay ug dead on the spot ang driver sa motorsiklo. Samtang dali pa unta nga gidala sa tambalanan ang babay apan nakabsan gid kini sa iyang kinabuhi. Ang Raptor, ma'am. Gikan sa dito, ma'am, kusog kayo sa padagan jud. Gaon na ko niya actually din kanang yellow naman so nibalhin ko og lane. So then nabantayan pa ako sa side mirror nga kusog kayo sa padagan. Gikan to dre sa Mambaling? oh mambaling to gikan. Oh, dayon. Ya manggipugos diha. Ya alanganin na kayo. Nag-U-turn siya. Oh na U-turn. Ya kani kay kusog ko kay simpre gugod. Oto initial pa man ay mga witnesses nakakita. Oh, sa pagkakaroon para mahugot to. Nakuha pag mga CCTV, ma'am. Gisulayan sa Balitang Bisdak pagkuang habig sa nakadasmag nga driver apan nagdumili siya sa pagtubag. Samtang ang pamilyang Navarez ang nitugan nga nakig-ariglo na sila sa pamilya sa driver sa sakyanan. Kinsa ni pasalig nga moabaga sa galastuhan sa pagpalubong ug sa pagpaeskwela sa duha nila ka mga anak. Dawato na nanjud nako, ma'am, kay ana naman san mo kuan ko kaso, ma'am, ba unsa man tay kuan na mo, ma'am, sa wala naman jud akong bana, ma'am. Pero ang kanang nakakuan jud namo, ma'am, obligar gid siya sa atong gikuan namo nga gusto siya sa pag-eskwela sa akong anak ba. Nisitol na jud ko mo kay di ko mo sitol di jud ni makon akong gusto, ma'am, nga akong bana mapahiluna. May nakig-ariglo usab ang pamilyang Mundare sinundan nga walay kasong gipasaka batok sa driver sa sakyanan. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo. Patay ang usa ka lalaki ug usa ang kritikal sa duha ka managlahing insidente sa pagpanigbas sa lungsod sa Dalaget. Ang detalye sa report ni Fem Marie Dumabo. patay ang 30 anyos nga lalaki human siya tigbasa siyang amigo sa Barangay Balud lungsod sa Dalaget pasado alas 4 nitong Huwebes sa hapon. Ang biktima gila nga si alias Jonard, taga Barangay Katuluhan. Samtang ang sospek ang iyang 59 anyos nga higala nga si alias Ponsing, kinsa taga Barangay Balud. Sa pakisusi sa kapulisan sa Dalaget, ang biktima duha ka adlaw na nga gipapuyo sa balay sa suspetsado. Sa adlaw sa insidente, natulog matod pa ang suspetsado sa dihang niabot ang biktima kinsa kalit nga mihapak sa gigdaan sa sospek. Ang sospek nga kalit nga nakamata, mitindog ug miinom og tubig. Ang gihagit matod pa sa biktima nga ipahulbot ang pinuti. Dining tungura, gitigba sa sospek ang biktima kinsa naigo siyang likod. Nakadagan pa ang biktima apan gigukod kini sa suspetsado. Nakuha pa sa CCTV sa silingan ang pagdagan sa biktima nga nagkadugo. Pipila ka minuto makita ang nagsunod nga sospek. Nikapyot kini sa niaging tricycle aron gyud maapsan ang biktima. Naabtan gyud ang biktima daplin sa karsada ug dito gitiwasan og tigbas. Gidala pa sa tambalanan ng biktima apan gideklara siyang dead on arrival. Daling nasikop sa kapulisan ng suspetsado kinsa nitugan sa kapulisan nga nahimo niya ang krimen kay nahagit siya ug sa iyang kalagot nga naalimpungatan kini gikan sa pagkatulog. Tatlaw to silang ipatulog niya
Nga, gianda katog siya, kindaran pa siya. Murag wag kang komedya man ba nga, magbiro ka na lang sa lasing mo, kasi parang gising pa, kaya naman ba. Nasulto siya, mamoto nga, ihagit siya na, ulbutan ng pinutik, kaya andam na ko. Oh, yung kaisog ka. Pero nakatubag pa siya nimo, sir. Oh, katubag pa siya. Ano sa man iyang ingon? Yun man siya nga pasaylo, ayaw ka ng pasaylo ako, tiyo mo mo Muto nga, mo kong Hagit. hagit. Atop na lang yung tiwason. Parehong ex-convict ang biktima o ang suspitsado tungod sa kasong pagpatay. Sa laing insidente sa pagpanigbas, kritikal ang 72 anyos nga lalaki nga si alias Felipe. Humantigbasa sa iyang liog. Ang suspitsado ang iyang silingan nga si Enrico, 55 anyos. Matod sa mga nakasaksi nga naglingkod lang gawa sa panimayang biktima nitong Sabado sa hapon, dihang kalit niabot ang suspitsado o sa way igong rason na nigbas sa biktima gamit ang sundang. Dalihinong nasikop sa kapulisan ang suspitsado. After pag-investigar nga to sa area, ma'am, kanang suspect, ma'am, or nadaot ng una-una, ma'am, kay sige manig marijuana, ma'am. Unya, napriso po kani ni siya, ma'am, or karong tuiga, man, karon lang ba, di palang dugay, ma'am. Tungod kinagadapot siya, ginagiban, ma'am. Obani Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang duha ka tawo samtang samdan ang laing tulo sa ambush sa Albuera, Leyte. Nahitabo ang pagpamusil sa Barangay Salvacion kaganihang buntag. Ang mga biktima sakay sa usa ka auto ug padung sa poblasyon. Pag-abot nila sa sakaon nga bahin sa daan, kalit silang gipamusil sa wa pa ilhing sospek o mga sospek gamit ang wa pa usab masayri nga klase sa armas. Human sa insidente, misibat ang sospek samtang nagpadayon ang hot pursuit operation sa mga otoridad. Dali usab nga gisusi sa taga-Soko ang crime scene aron makahipos og dugang mga ebidensya. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang responsable ug ang motibo sa krimen. Padayong nagpaalim sa tambalanan ang mga nangaangon. Sikop ang 42 anyos nga babae sa lungsod sa San Fernando kinsa giila nga top 2 most wanted sa rehiyon nunod sa kasong pagpatay. Ang biktima, iya ra usab nga best friend lakip na ang 3 anyos nga anak ni ini. Kini ang gitutukan ni Fe Marie Dumabok. Nagtingkagol karon sa detention cell sa San Fernando Municipal Police Station si Dorlene Cabilio. Human siya gidakop sa kapulisan niadtong Huwebes. Pinasikad sa warrant of arrest sa kasong 2 counts of murder. Kini human sa investigasyon, diin migawas nga siya ang mihilo patay sa iyang best friend nga si Marites ug sa 3 anyos nga anak nga babae. Kainumduman, January 2025, dihang napalgang patay ang mag-inahan sa usa ka tulda haduol sa panimay ni Dorlene. Unang gitan-aw nga posibleng naghikog ang inahan ug gidamay ang iyang anak. Apan matud ni Police Chief Master Sergeant Herbert Pananganan, ang investigador sa kaso. Daan na silang gaduda nga adunay foul play sa kamatayon sa biktima. Hinungdan nga paday ng ilang investigasyon. Actual position sa mga suspect o sa crime scene in general, kuan manggod ka nang dunag dako ginamong pagduda na dili gid siya natural ang nahitabo murag there some dunag siya foul play. Si Dorlene ang usa sa na-interview sa mga tigbalita human sa insidente. Dinhi iyang gitugan nga nagduda siya nga nagkutlo sa kinabuhi ang iyang amiga nga si Marites. Base kini sa isugilon sa biktima ngadto kaniya. Apan ni patimaw sa ilang buhatan sa kapulisan ang 16 anyos nga saksi sa krimen. Kinsa ni saysay sa kapulisan sa panghitabo. Diha siya sa presensya. Wala lang siya musulti dayon kay una sa tanan pong paniya ali doon na siya murag threat ba gikan sa suspitsado. Kita ba siya nga gibutangan yun yung kato lanit? Oh, iya ginanggi kuan, iya ginanggi nagi na siya, iya ginanggi saysay nga kisagulan yun og makahilo kuno ang ilang giinom atong ilimnon makahubog kanalipong to ang inahan then di pa inom pod ang bata. Nasuko matud pa si Dorlene nga muhawa na sa ilang dapit si Marites ug guyugon ang 3 anyos nga anak ni ini. Nasuod na sa sospek ang bata. Kung pag-imbestigar o sa samong gitanaw nga kanang katuman na bata kuno na pamahal na to sa aning usado. Yeah, which is gusto nila nga sila na mubuhi but katong gabi una nananghid na tong inahan nga muhawa na dili musudadon gid ang bata. Gisulayan sa Balitang Bisdak sa pagkuha siyang habig ang dinakpan apan nagdumili na kini sa pag-atubang ug nga tubagon ra matod niya ang kaso sa korte.
Oba ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Atensyon sa mga motorista, adunay paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo karong simanaha. Kapin 3 pesos matag litro ang rollback nga ipatuman sa diesel. Samtang musaka og 50 sentimos ang matag litro sa gasolina. Apan matod sa oil industry source, dili imposible nga mausab pa ang presyo sa mga petroleum products tungod sa pagsira sa Strait of Hormuz ug sa peace deal sa Amerika ug Iran. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Byron Garcia nga igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwen Garcia nakapiyansa na niadtong Sabado. Human siya mi-post og 108,000 pesos nga bail. Ang release order giluwatan sa presiding judge sa Municipal Trial Court in City sa Mandaue City. Nasikop si Byron niadtong Huwebes sa hapon tungod sa warrant of arrest nga gipatuman sa CPPO sa giatubang niini nga kasong kalapasan sa Section 12 sa Republic Act 1131-3 o Safe Spaces Act. Patay ang 45 anyos nga lalaki humantig basa sa iyang ama-ama sa barangay Naulayan, Matag, Ublete. Suspitsado sa pagpanigbas ang 62 anyos nga stepfather sa biktima kinsa usa ka mag-uuma. Human makadawat og tawag nga adunay nahitabong pagpanigbas, daling miresponde ang kapulisan sa lugar. Didto ilang nakitaan ang biktima nga wa nay kinabuhi gawas sa balay sa suspect ug adunay daghang samad tinigbasan sa nagkalain-laing bahin sa lawas. Na-recover sa crime scene ang usa ka 24 pulgadang sundang nga gituoang gigamit sa krimen. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran sa kapulisan nga hubog ang biktima ug misuway siya pagtigbas sa usa ka iro. Gipugngan siya sa iyang ama-ama apan wa kini naminaw ug nasuko hinuon. Giingong giunhan sa pagtigbas sa biktima ang iyang ama-ama nga naigo sa wang bukton ug sa ubang bahin sa lawas. Apan nailog sa sospek ang sundang gikan sa biktima ug dinhi mibaws kini sa pagpanigbas. Nadakpan na dayon ang sospek ug napasakaan og kasong homicide. Nasunog ang tulo ka mga estruktura sa dakbayan sa Mandaue. Gialarma ang sunog pasado alas 7 kagabi sa sitio Mabolo, Barangay Alang-Alang. Moabot sa tulo ka mga estruktura ang naugdaw sa maong sunog nga napaubos sa first alarm. Gisusi pa hinuon kung unsa ang nakaingon sa maong sunog. Gibana-bana pa sa BFP nga nagbilin ang insidente ug moabot sa 1.2 million pesos nga danyos. Karon kay further investigation pa ni ang atoang sunog, but probable cause ani kay residential man, electricity wiring yun ni connection. Ipaubos sa bagong medical examination si former President Rodrigo Roa Duterte. Kini aron masuta kung unsa ang kondisyon sa iyang panglawas sa dili pa mo-attend sa pagdungog sa kasong Crimes Against Humanity. Batok niya nga gitakda karong November 30. Matod sa ICC Chamber, kinahanglang ang objective sa assessment sa kahimtang sa panglawas sa akusado gikan sa mga independent expert. Tulo ka mga doktor nga wa panganli ang gidirektahan nga mususi sa panglawas ni Duterte. Sa August 18, gipasubmit ang resulta sa registry. Samtang giaprobahan sa chamber ang hangyo ni Duterte nga iapil ang usa ka tawo nga wa panganli sa listahan sa iyang non-privileged contacts. Bisan sa abroad, pinangita gyud ang mga pagkaong Pinoy. Nasayod ba kamo mga kapuso, bisan sa nasod sa Australia, pinangita ang ube o kape nga gi-import pa nila mismo sa Pilipinas. Ang report ni Nico Sereno. Pangan pa lang nga halaya, makapadani na ang Pinoy Touch niining restaurant sa Melbourne. Nakasuroy kami sa dapit atol sa International Media Visit nga giorganisara sa Department of Foreign Affairs and Trade ug sa Australian Embassy. Nakauban namo sa food trip si Wayne Farham, miyembro sa Victorian Parliament nga usa sa mga nangu sa organisasyong Friends of the Philippines. Sa maong kan-anan, taste of home gyud ang among natilawan. Patok usab dito ang mga ube flavor desserts sama sa mga pastries o drinks. Pinangita dili lang sa mga Pinoy apan sa mga Australians ug sa ubang lahi. All real ube 100%. Sino-source out ube? Ube paminsan-minsan here
but nauubos, so we import. From the Philippines, yeah. Panghinaot niya, matutukan gyud ang pagpalambo ug pagmarket sa ube. One day, I think, should be as popular as matcha, if not more. Pero ang maganda sana mangyari is hindi lang maging trend ang ube, kasi culture natin yung ube. Sana ma-promote na. Sa usa ka coffee shop sa Melbourne gihapon, naglakip sa ilang gitanyag Pinoy Coffee. Nasugdan kini diyang usa ka higala nagpa-roast kanila og coffee beans gikan sa Pilipinas. Gikan sa Benguet ug Bukidnon, karon pinangita na sa Australia. Adding Philippine coffee to the landscape just kind of just broadens it more and it just introduces it to a lot more people. We've been really blessed to be able to roast such fantastic green coffee and be able to share it with so many people. And we've gone from that one bag that Felice is bringing in now to thousands of kilos every year. Samtang sa laing restaurant nga naadto sab namo, linahisab ang twist. Ang panlasang Pinoy gisagula nila sa Australian food. Sama sa kare-kare hash brown, kinilaw nga swordfish ug seared kangaroo kilawin. With Chef Ross's style, it's very different than with the traditional one. So their aim is like putting Filipino flavors with what we have here in Australia. Way duda nga kung pagkaon ang hisgutan di gud magpawahi ang mga Pinoy. Bisan sa lain nga lugar sama dinhi sa nasod sa Australia, padayon nga mikulit og pangan ang mga Pilipino kung pagkaon ang hisgutan. Gikan dinhi sa Melbourne, Australia, ako si Nico Sereno, Balitang Isda. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog nga makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po nga makadaog og 50,000 pesos. 100 winners sa tag 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat sa mga entries karong August 7, 2026. Bisitaha ang official Facebook page sa GMA ug ang microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Lakip sa ipresentar atol sa pre-trial brief sa impeachment case batok kang VP Sara Duterte ang mga bagong ebidensya nga maglakip sa mga kabtangan sa Vice Presidente nga wala matud pa gideklarar sa SALN sa 2007 hangtod na sa tuig 2024. Matud ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Redon, wala kini malakip sa pagdungog sa House Committee on Justice. Siya miduga nga gitugutan ang prosecution o defense teams nga magpakita og mga bagong ebidensya sa pre-trial. Base sa Constitution, 16 o 2/3 sa mga miyembro sa Senado ang gikinahanglang boto aron makonvict ang usa ka impeachable officer. Sa tinguha nga mapalambo ang turismo ug makapainganyo og duga mga bisita sa syudad, nagpahigayon og Tourism Expo sa Lapu-Lapu City. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Uban ang mga tourism ug business stakeholders, formal nga gibuksan ang Lapu-Lapu Tourism Expo nga gipangunayan nila ni Mayor Cindy King Chan ug Lone District Congressman Junard Ahong Chan. Gihimo ang kalihukan sa usa ka mall kundi moabot sa napo ka mga booth ang na-set up. Didto makakuha og lain-laing deals sa mga tourism amenities sama sa mga hotels o resorts. Matud sa mga opisyales, dakong ikatabang kini para daghan ang maengganyo nga mobisita sa Lapu-Lapu. Important ni kay kanang pareha sa katong pag-COVID na down kay atong tourism, so nagbalik turismo ta adto. So we requested atong mga stakeholders na ipaubos ang rate, ma-afford sa atong local tourist ana, so tabangay lang gyud. Mulanat ang Tourism Expo og 5 ka adlaw o hangtod karong Biyernes, June 19. That showcases the best of Lapu-Lapu City and strengthen our position as a premier tourist destination in the Philippines and the world.
Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Walay bagyo o daotang panahon apan uwanon gihapon ang ubang lugar sa nasod. Sa pagkaroon nagpabiling hinay ang epekto sa southwest monsoon o habagat. Apektado hinuon sa easterlies ang sidlakang bahin sa Kabisayan ug Mindanao. Ang mga dapit nga dili maapektuhan niini posible gihapong uwanon tungod sa localized thunderstorms ilabi na sa kahaponon ug kagabhion. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, may katag-katag nga mga pag-uwan sa ubang lugar sa Samar ug Leyte provinces, lakip na sa Cebu ug Bohol. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod. Gigahinan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD og 30 million pesos ang kapin sa 6,000 ka mga delivery driver, motorcycle taxi ug ubang mga taxi driver. Si Nico Sereno sa report. Hanay ug hapsay ang paghatag sa subsidy ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS alang sa mga vulnerable sector, sama sa mga taxi, motorcycle taxi ug delivery driver. Sa 6,338, 4,338 kanila mga motorcycle taxi driver ug delivery driver nga midawat sa tag 5,000 pesos nga subsidy, samtang nahabilin sa mga taxi drivers. Musumada sa 30 milyones pesos ang gigahin alang karong adlaw. The cash relief assistance is the response of the SWD in relation to the energy crisis. And therefore, we all know that the drivers are the ones who are badly and mostly affected. Duha sa nakadawat sila si Junray Asibron, delivery driver, nga mukita kaniadto gikan sa wala pa ang krisis sa lana sa dili mo menos 2,000 pesos. Samtang si Jason Sortones, motorcycle taxi driver, grabing pagmenos sa inadlaw-adlaw niyang kita. Gihulagway niya nga makatabang og dako ang tag 5,000 pesos nga subsidy gikan sa kagamhanan. Katong normal pa jud ang tanan, makita mig 2K to 3K per day. Pero karon maglisod na mi og 1,000. As a full-timer, sir, makita jud ko as 1.5 to 2K, no? Per day. Per day, yes. So sa karon isa ka na at least 80 to 90 per liter, no? Maabot na lang 1K to below na lang amo malimpyo. Gipahibaw ni Director Charlene Marie Lucero sa DSWD nga ang mapakyas pagkuha sa ilang subsidy mamahimong makuha pa sa laing adlaw. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Gidasig ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano ang mga tao nga musumbong kung adunay nagpatakag labay ug basura. Kahinumduman sa milabayng simana, nakuhaan sa CCTV ang simple ra kaayo nga paglabay sa sinakong basura. Didto kini gipang tagak sa sapa ang mga sinakong nga basura. Matud sa mayor na sayrang sugo-sugoon lang ang tao sa mga nagnegosyo sa merkado nga gipamultag yun. Nanawagan si Uwano nga magtinabangay aron masumpo ang problema sa basura. Ganahan ta malimpyo atong syudad, pero kung di ta magtinabangay, di nato badlungon atong mga silingan, atong mga anak na naman tay saktong basurahan ngadto lang ilabay, kita ra say ma-affected. Unya, ari ra ba ta kusog dayon mo reklamo sa social media? Giparehistro pag-usab ang mga e-bike sa mga empleyado sa Talisay City Hall. Gipaubos sa seminar ang mga empleyado nga nanag-iya og naggamit og e-bike isip ilang transportasyon. Ato sa seminar nidungan usab kanila ang pipila ka mga pribadong tao nga naggamit usab og e-bike sa ilang mga lakaw. Gi-seminar sila sa City Toda sa mga lagda sa trapiko ug nga dili exempted sila niini. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga gipasabot nila nga angay lang silang musunod sa ordinansa. Gikinahanglan silang mupaubos usab sa laboratory test, drug screening, ug mukuha usab og ID nga mumaneho sila sa e-bike aron maparehistro ang ilang mga e-bike. Ug mao kadto ang labing dako ug mga nag-unang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Maayong hapon kanatong tanan.